Hello everyone! This is Mami Rona, ang isang certified solo nanay, solo tendera na isang palengkera. Siyempre, dahil araw-araw akong nasa palengke para mamili ng aking mga paninda. So ano nga ba itong mga binibili ko sa palengke na hindi ko pwedeng i-order or hindi ko pwedeng ipa-deliver, kundi personal talaga, ako talaga ang namimili. At siyempre, bakit nga ba araw-araw? Siyempre, gusto ko laging sariwal, gusto ko laging bago, at syempre gusto kong maibenta ito ng maayos sa aking mga customer. Ito po yung aking maliit na section ng parang mini talipapa. Meron po akong mga nakaripak na dyan na mga oil. Ito po yung aking mga paninda, mga pangsahog sa pagluluto. Ayan po, luya. Meron po akong sibuyas na pula, may sibuyas na puti, at saka syempre bawang. Meron din po akong mga gulay, ayan, sariwang-sariwa po, ang repolyo at saka ang sayote. Mabenta din po yan kasi mga sinasawag nila sa mga nilaga or sa pangsigang. Ayan po, meron din po akong kamatis at saka patatas. Ito po yung naidi-display ko lang dito sa labas kasi hindi siya mabilis masira. Meron din po akong ito siguro familiar sa iba, yung udong. Ayan, meron po akong udong. Meron akong miswa. Ayan, binibili ko siya na kapak, tapos niriripak na lang ni nanay. Tsaka, meron din syempre akong yung asin, malagkit, at saka mga glutinous rice flour. So, ito, binibili ko mismo to sa palengke. Meron din po akong munggo. Ayan. Nandito ko rin po sa chiller, nilalagay yung iba ko pa pong paninda na gulay kasi nga po pag nasa labas mabilis po siyang matuyo or hindi na po sariwa. So meron po akong mga carrots, meron po akong red bell pepper, ayan, mga ito, kalamansi, siling pangsigang. Ayan, may siling pangsigang at saka yung red bell pepper. At syempre meron din po akong yan, ito talong at saka yung okra. At syempre ang mabenta na kangkong, lagi may naghahanap ng kangkong at saka ang pechay. So, yan po yung mga gulay na meron ako lagi. Syempre ito yung radish. Meron din po akong dahon ng kamote pero nandoon siya sa dulo. So, pag hindi naman nabibili agad, yun nga po, niluluto na lang namin. Yan nga po yung mga paninda ko na gulay na lagi ko pong binibili sa palengke. Ano po, yung minsan, tinatiming ko lang yung dami ng aking mga gulay is good for 2 days or mag-exceed man siya ng 3 days, pero pag 3 days na, talagang kailangan pong lutuin na namin. So, kami na lang yung nagkukonsume para hindi masira yung mga gulay. So, almost every day or almost every other day, talagang kailangan ko po talagang mamalengke para palitan yung mga nabibiling mga gulay at mga pangsahog dito sa aking tindahan. Gusto ko lang kasi maging kumpleto yung aking tindahan dahil katulad niyan, dito na sila bibili ng mga sinigang mix, yung mga pangsigang, so pati gulay dito na rin. At saka syempre, meron din nga po pala akong mga frozen na baboy at saka manok. So yun din po, binibili ko rin po yun sa palengke, yung baboy, pinapakilo ko na siya ng naka half-half na kilo, and then i-freezer ko na siya. Sinisigurado ko lang na malinis bago ko ilagay sa freezer para hindi po madaling masira. At syempre, yung manok din, binibili ko naman din siya sa Pure Gold kasi maayos na, nakapack na, tapos nakatimbang na. So, pipresyohan ko na lang din siya pagdating dito nung aking presyo. So, yan nga po yung aking mga paninda sa araw-araw na hindi man masyadong in demand pero talagang may naghahanap, may bumibili. So, yun lang po. Maraming salamat sa panonood. Sana po nagustuhan nyo. Paki-subscribe naman po sa aking channel. Sana po makapag-share pa rin ako ng mga ideas, lalo-lalo na po sa aking mga katulad na mga sari-sari store owner. Maraming salamat po.